Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Balik, shortwave na rin po ang Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan po tayo sa ibayong dagat para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at mga seafarers sa pakikipagtulungan pa rin po ng Presidential Broadcast Service sa United States sa global media o mas kilala bilang Voice of America. Napapakinggan po tayo sa shortwave frequencies sa mga sumusunod. Ang English program po tuwing 10 a.m. to 11:30 a.m. mapapakinggan sa 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga panayam sa mga napapanahong isyu at mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, mga segmentong business, sports at showbiz. Antabayanan po sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, iniutos ni Acting Philippine National Police, PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang masusing investigasyon sa pagkamatay ni dating Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral. Ito ay matapos na matagpo ang wala ng buhay si Cabral sa bangin sa Tuba, Benguet noong Huwebes ng gabi. Inatasan ni Nartates ang Regional Director ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region na tiyaking masusuri ang lahat ng posibleng anggulo ng insidente. Ayon sa acting PNP Chief, layo ng investigasyon na matukoy ang katotohanan sa gitna ng mga espekulasyong kumakalat sa social media, kabilang dito ang posibleng kaugnayan ng insidente sa issue ng flood control. Nanawagan din si Nartates sa publiko na iwasan ang haka-haka at hintayin ang opisyal na resulta ng investigasyon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Naniniwala ang Department of the Interior and Local Government o DILG na walang foul play sa pagkasawi ni dating Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral. Ito ang inihayag ni Interior Secretary John Vic Remulla batay sa inisyal na investigasyon ng Philippine National Police o PNP. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni Remulla na sa kabila ng kanilang paniniwala, isasalang pa rin sa autopsy at DNA test si Cabral para matiyak na sa kanya ang katawan na na-recover. Pero sa hiwalay na pahayag, sinabi ni Acting Philippine National Police Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na pumirma ng waiver ang pamilya ni Cabral para isailalim ang labi nito sa autopsy. Sinabi pa ni Remulla na nagkaroon ng lapses o pagkukulang ang mga investigador sa kaso dahil naibalik agad sa pamilya ang mga gamit nito gaya ng cellphone at bag. Pero sa kabila nito, sinabi ni Nartates na paalalahanan ang mga pulis hinggil sa tamang pagtrato sa mga ebidensya. Si Cabral, ayon kay Remulla, ay isa sa mga itinuturing na mastermind sa maanumalyang flood control projects bilang siya ang Undersecretary for Planning and Public-Private Partnership. Samantala, nagbabala si Remulla sa iba pang mga sangkot sa anomalya sa flood control na hindi mapipigilan ng kamatayan ang kanilang pananagutan hanggang sa maibalik ang pera ng taong bayan.
let me be clear. Ang pagkamatay ng isang tao ay hindi ibig sabihin titigil ang gulong ng hustisya. Hahabulin namin ang lahat ng tao yan, buhay o patay. Kung naman mayroong ebidensya, kukunin ko rin ng gobyerno ang lahat na akbang na kailangan para maibalik sa taong Pilipino ang pera niya. Kaya sa lahat ng mga akusado, mag-isip-isipin, death will not protect you. Death will even bring greater shame to you. Face up to the charges, man up to the charges, answer the charges, and have faith in the system. Interior Secretary John Vic Remulla. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Isa sa ilalim sa automatic autopsy ang labi ni dating Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral. Ito ay ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano. Si Cabral ay sinasangkot sa isyu ng maanumalyang flood control project sa pamahalaan. Una lang sinabi ng Philippine National Police na nag-waiver umano ang pamilya ni Cabral na isa ilalim sa autopsy ang kaniyang bangkay. Ayon kay Clavano, nakasaad sa Department of Justice rule na dapat isa ilalim sa automatic autopsy ang mga suspicious deaths, gaya na lamang ng pagkasawi ni Cabral. Ito po yung isa sa mga ginawa natin nung nasa DOJ pa tayo. We came out with the rule on automatic autopsy for suspicious deaths, which contemplated exactly this type of situation. Assistant Ombudsman Miko Clavano. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, sinabi naman ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na dapat makasigurado ang pamahalaan na talagang si Cabral ang nasawi dahil maraming nanloloko ng death certificate. Ayon kay Remulla, baka budol play o ibang katawan ang ginamit para tumakas sa ibang lugar kahit patinukoy na ng pamilya na si Cabral nga ang nasawi. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mag-a-apply ng cyber warrant sa korte ang Office of the Ombudsman para makuha ang digital information sa mga gadgets at device ni dating Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral. Iniutos ng Ombudsman sa mga otoridad sa Benguet na kunin at ipreserba ang mga cellphone at gadget ni Cabral para sa investigasyon. Ito ay matapos na matagpuan na walang buhay sa isang bangin sa Tuba, Benguet kagabi o nung isang gabi. Sa pulong balitaan sa Quezon City, sinabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na mayroong mga ulat na nakarating sa kanila na may umanong listahan si Cabral ng mga individual na nag-i-insert ng proyekto sa pondo ng pamahalaan. Hinimok naman ni Clavano ang mga individual na may access sa mga computer ni Cabral personal man o sa trabaho na maaaring naglalaman ng nasabing listahan na lumantad at ibigay ito sa Ombudsman. Ayon kay Clavano, tinatrabaho na rin ng Ombudsman ang paghahain ng cyber warrant para makuha ang mga digital information sa mga gadget ni Cabral at mapreserba ang mga content nito na makatutulong sa investigasyon sa maanumalyang flood control project sa pamahalaan. Yes, definitely. Kailangan talaga applyan ng cyber warrant yung mga ganyan. No? These are contents that you find in a computer or a device that is subject to the rules of the application for cyber warrant. So that is definitely something that we have started to work on. Lalo na ngayon po, no, na we are verifying the death of the former Yusek Cabral. This would be the best time to move for the custody and preservation of the contents in her devices and gadgets. Assistant Ombudsman Miko Clavano. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Sa iba pang pangunahing balita, ipinagutos ni Acting Philippine National Police Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na ikonsiderang person of interest ang driver ng dating Public Works and Highways sa Undersecretary Catalina Cabral. Si Cabral ay natagpuang wala ng buhay sa isang bangin sa Tuba Benguet, Huwebes ng gabi. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo na nangangahulugan ito na sa isa sa ilalim na sa investigasyon ang naturang driver. Ipinagutos rin ni Nartates ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na hawakan ang kaso. Paliwanag ni Tuanyo may subpoena power ang CIDG kaya inaasahang mas mapapabilis nito ang takbo ng investigasyon. Batay sa inisyal na investigasyon, nagpababa at nagpaiwan umano si Cabral sa kanyang driver sa gilid ng Cannon Road sa Camp 4 bandang alas 3 ng hapon, Huwebes. Bumalik umano ang driver bandang alas 5 ng hapon subalit hindi na nakita si Cabral sa lugar. Nang hindi pa rin matagpuan si Cabral, makalipas ang ilang oras, iniulat na ng driver ang insidente sa mga otoridad. Nagkasa ng search operation ng mga otoridad hanggang sa matagpuan si Cabral na wala ng malay bandang alas 8 ng gabi. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, Department of Social Works and Development o Social Welfare and Development o DSWD na mahagi ng emergency cash transfer assistance sa mga pamilya na sinalanta ng Bagyong Uwan sa Sorsogon. Si Ray Ferrer sa report. Mahigit 30.8 milyong pisong tulong pinansyal ang ipinamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang naapektuhan ni Bagyong Uwan sa Sorsogon sa Bicol Region. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, may 5,604 na pamilya ang nakinabang sa Emergency Cash Transfer Assistance. Bawat pamilya na nawala ng bahay ay nakatanggap ng 10,263 piso habang ang mga bahagyang nasira ay binigyan ng 5,287 piso. Kabilang sa mga benepisyaryo ng ECT ang 128 pamilya sa bayan ng Donsol na nawala ng tirahan at 2,600 pamilya na bahagyang nasira ang kanilang bahay. Samantala sa bayan ng Pilar may 174 na pamilya na nawala ng bahay at 2,702 pamilya na may partially damaged houses ang nakatanggap din ng emergency cash aid. Pagtiyak pa ni Asik Dumlao na makakatanggap din ng cash aid ang iba pang pamilya sa mga susunod na batch ng payout ng DSWD. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, batid na ng Department of Migrant Workers o DMW ang mga hinaing ng overseas Filipino workers hinggil sa nakabinbing mga aplikasyon ng mga overseas Filipino workers o OFWs para sa tulong mula sa Action Fund. Sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni DMW Assistant Secretary for Welfare Service, Regina Galias, na naantala ang pagpapalabas ng tulong dahil sa mga kinakailangang impormasyon na may kaugnayan sa kanilang aplikasyon. Pahayag ni Asik Galias, papalapit na rin ang pagtatapos ng taon kaya pinaghahati-hatian na ang nalalabing mga pondo ngayong 2025 sa iba't ibang rehiyon na may mga aplikasyon bukod sa tinugunan nilang mga emergency assistance sa mga Pilipinong nasagip sa mga scam hub sa Cambodia. Humingi ng paumanhin ang ahensya sa delay at tiniyak ni Asik Galias na sa Enero ng taong 2026 matatanggap ng mga nag-avail ang financial assistance mula sa Action Fund. Hintayin lang po natin siguro by early January, full blast na po tayo ulit kasi papasok na po yung panibagong pondo ng Action Fund. Okay. So magkakaroon na po ulit ng pondo sa regional offices. Pero humingi po kaming pasensya, alam ko pong malaking bagay din po yung financial assistance para sa kanila kasi nagkaroon nga po sila ng problema. Pero paunti-unti po ginagawa na po natin ng paraan na makatanggap na po yung mga matatagal na pong naghihintay. DMW Assistant Secretary for Welfare Service, Regina Galias.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mula pa rin sa Department of Migrant Workers, DMW, nakatakdang magtayo ng karagdagang 10 Migrant Workers Office o MWO ang Department of Migrant Workers o DMW sa susunod na taon. Sa programang global na tayo ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni DMW Assistant Secretary for Welfare Service, Regina Galias, na maitatayo nila ang opisinang ito kung maaaprubahan ang hiling nilang dagdag pondo sa ilalim ng 2026 National Budget. Ari Asek Galias, partikular na itatayo ang MWO sa Cambodia na isa sa mga sentro ng scam operations at may mga Pilipinong manggagawa na nabibiktima ng mga scam operators. Humingi siyempre po kami ng additional na budget kasi po balak po namin magtayo ng mga 10 pang migrant workers offices sa 2026 sa iba't ibang lugar po, lalo sa Asia. Doon sa lugar na medyo nababalita po natin nagkakaroon ng problema, ang kagaya po nabanggit nyo kanina, yung mga scam hubs. Yes. Wala pa po tayong opisina sa mga areas malapit doon maliban sa Thailand. So parang gusto po talaga ni Secretary na masimulan na, at isa po ang Cambodia sa unang magtatayong migrant workers offices pagdating ng Yun. 2026. Samantala, sa Command Conference ng Interagency Council Against Trafficking o AYACAT at ng DMW, tilalakay ang operational guidelines para sa mas mabilis na pagresolba sa mga kaso ng human trafficking. Layunin ng bagong patakaran na paikliin at pabilisin ang proseso sa mga pagtugon sa mga kaso ng overseas Filipino workers na nabibiktima ng human trafficking at tuluyang maipakulong ang mga pasimuno sa iligal na kalakaran. Kasama po yung referral system na maayos po, no, para po yung pag-assist po natin sa kanila madali po pagdating nila dito. Tsaka po yung iba't ibang agencies po, kasi maraming agencies ang IACAT, alam niyo naman po, na handang tumulong pag-uwi. Kaya lang po yung minsan sa haba ng mga proseso na pinagdadaanan ng ating mga biktima pag-uwi, medyo nakakadagdag po sa problema nila Yes, yun at sa oo. trauma nila. Gusto natin paiksiin po at mas mabilis po silang maibalik sa kanilang mga pamilya, safe po, no, at at the same time po ipaglaban po sila para makulong po yung mga gumagawa po ng mga ganong pagkakamali. DMW Assistant Secretary for Welfare Service, Regina Galias. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, nakalikha ang ilang Pinoy international researcher ng pamamaraan upang ma-monitor ang shear line na nagsasanhi ng matitinding pag-ulan sa Pilipinas. Sa pamamagitan nito, mas pinahusay na ang weather monitoring at weather forecasting ng bansa. Ayon sa lead researcher na si Dr. Lyndon Mark Olaguera, bago mabuo ang kanilang pamamaraan, wala pang universally accepted na criteria sa pag-detect ng shear line. Sa programang Usap-Usapan ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Olaguera na mayroon na silang Memorandum of Agreement sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA para sa paggamit ng kanilang shear line tracker. Sa katunayan, aniya, baka sa susunod na taon maisasama na ito sa mga weather forecasting applications. Yes po. So, meron kaming MOU or MOA with PAGASA. Next year po ay susubukan namin itong ibigay sa kanila para mapahusay ang kanilang early warning system. So baka sa mga susunod na taon, makikita nyo na yung output ng algorithm sa kanilang forecast. Ayun. Line tracker lead researcher Dr. Lyndon Mark Olaguera. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Samantala, isa lamang ang shear line sa mga panganib na nararanasan sa Pilipinas bukod sa low pressure system, bagyo at iba pa. Sa programang Usap-Usapan ng Radyo Pilipinas World Service, binigyang diin ni shear line tracker lead researcher Dr. Lyndon Mark Olaguera ang kahalagahan ng pagkakaroon ng early warning system. Ngunit ipinunto nitong kahit gaano kahusay ang weather monitoring at weather forecasting ng bansa, kailangan pa rin tutukan ang flood resilient design ng mga infrastruktura, post-event analysis at pagpapatibay ng komunikasyon sa mga residente ng apektadong lugar. Mas malalakas na kasi anya ngayon ang mga kalamidad bunsod ng climate change. Dinevelop po talaga namin yung algorithm para mapahusay yung early detection at saka forecast ng shear line. So, I think ang mahalaga is kailangan nating pagtibayin yung komunikasyon with the locals. Tapos, I guess, yung pinaka-importante is yung flood resilient design ng ating mga infrastructure, di ba? Kahit yung maganda yung layunin ng algorithm nito, hindi rin siya magiging useful kapag yung nasisira sa kasagsagan ng disaster. Tapos siguro yung kailangan natin ay yung tinatawag na post-event analysis na kadalasan hindi natin ginagawa. So, kailangan nating i-document yung mga nagdaang kalamidad, tapos titingnan na i-verify na i-validate natin yung forecast para malaman natin kung saan tayo nagkamali o nagkulang para sa mga susunod na sakuna ay handa na tayo. Airline Tracker Lead Researcher Dr. Lyndon Mark Olaguera. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. 2.5 billion US dollars sa security aid para sa Pilipinas inaprubahan ng United States Congress. Ang ulat mula kay EJ Lazaro. Inaprobahan ng US Congress ang 2.5 bilyong dolyar na security assistance para sa Pilipinas na bahagi ng mas malawak na hakbang para palakasin ang defense at maritime security ng bansa sa susunod na 5 taon. Ang pondong ito ay nakapaloob sa tinatawag na Philippines Enhanced Resilience Act o PERA Act na naglalaan ng tig 500 milyong dolyar kada taon mula 2024 hanggang 2029 para sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Layunin ng programa na suportahan ang coastal defense, maritime domain awareness, integrated air defense, intelligence and surveillance at counter-terrorism training. Kabilang dito ang pagbili ng kagamitan, pag-upgrade ng infrastruktura at pagpupondo sa pagsasanay ng AFP. Ayon sa batas, obligado magsumite ang US State Department. Mahahalagang kaganapan, kamustahin ang inang bayan. Ang Pilipinas ngayon. At yan po ang ating nakalap ng mga national news. Antabayanan po ang ating pagbabalita sa mga kaganapan sa ating mga rehiyon para sa regional news sa pagbabalik po ng ang Pilipinas ngayon. Paalala mula sa himpilan. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita para sa ating regional news ngayong araw na ito. Lungsod ng Ilagan, Isabela, nagbukas ng maraming industriya dahil sa kanilang produktong mais. Magbabalita si Dina Villacampa ng RP Tugigaraw.
Tuloy-tuloy lamang ni pakasta na industriya na pamangita syudad na Ilagan, ta Isabela, i-corn capital na Pilipinas. Ni kagini City Agriculture's Moises Alamo, gafuta produkto da nga mangi, aru i-industriya na nepatadak ta Ilagan. Kapag palbantaw, i-Milk and Dairy Processing Center Nusitaw, makwa isikat na Mr. Mu. Tumunok i-livestock, antreyaw nga swine breeding station, antray gapaga ipatadakda na feed mill. Nakagipaga niya alamo na taufo na DA, ari magimang ahensya nga mga adeta da duro mga teknolohiya, anta nakasta ira nga vokal para mas mapakasta apit na minakosetsa ira. Miski ikawagan ira sa pasilidad entre makinarya, ari makurkurang IDA ta pangyawa ta minamangi ta City of Ilagan. Yato ni balita nagafuta syudad na tugigaraw yaw si Dina Todaw Villacampa, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Dina Villacampa. Paano kalang pagbibigay ng insentibo sa mga mag-asawang magdiriwang ng ika-50 anibersaryo isinusulong sa Konseho ng Baguio City? Si Joseph Cabanas ng RP Baguio sa balita. Ilong-lungalong ni Baguio City Councilor Betty Lourdes Tabanda ti panakaipaay ti insentibo kadagiti agasawa amang celebrar iti may 50 nga anibersaryo dagitoy. Panggap ti gakat abigbigan ti kinatibker dagiti agasawa nga iti lasud ti 50 atawan nga panagdinada ket agtultuloy ti panagpennateg dagitoy. Sigun ken ni Tabanda maipaayan dagiti agasawa iti 50,000 a pisos agungunaken resolusyon manipod iti lokal a gobyerno. Inayon na abaset laeng ti gatad anay ilatang iti daytoy agakat ngem ti kangrunaan a panggep ket agbalindang nga ulidan kadagiti daduma pay nga agasawa nang nangruna ita a panawen nga adu dagiti agsinsina maiga po iti naduma-duma a rason. Iti datos manipod iti family courts ito'y syudad ti Baguio ket umad-ado ti bilang dagiti agap aplikar para iti pannakawaswas ti kasarda. Kastoy matlaeng ti rumrumuar a datos manipod iti barangay ken pulisya. Manipod ito'y syudad iti Baguio. Siak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Joseph Cabanas. Philippine Coast Guard o PCG nagpatupad ng Oplan Biyaheng Ayos Pasko 2025 sa mga pantalan sa Catanduanes. Ang detalye mula kay Rosie Nierva ng RP Virac. Aktibong pigpapautob ngunyan kang Coast Guard Station Catanduanes ang Oplan Biyaheng Ayos Pasko 2025 poon Disyembre 20, 2025 hasta Enero 4, 2026 nganing masyerto ang seguridad asin marhay na pagbiyahe kan publiko ngunyan nakapaskuhan. Nakadeploy ang mga tauhan gikan sa CGS Catanduanes asin iba pang unit sa mga malasakit help desk sa Virac Port asin San Andres Port nganing magtaoning giya, seguridad asin tabang sa mga biyahero. Kabali sa mga pigibong lakdang ang paneling, baggage inspection, security assistance asin pre-departure inspection sa mga pasahero asin kargamento nganing mamantinir ang kaayusan asin seguridad sa mga pantalan asin masyerto ang marahay na biyahe. Padagos man ang koordinasyon kan PCG Catanduanes sa manlain-lain na ahensya komo partay kan pagpreparar asin pagpapautob kan mga lakdang para sa salbado asin marahay na kapaskuhan kan publiko. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nierva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rosie Nierva. Batlog Island sa Concepcion, Iloilo may sarili ng pinagkukunan ng elektrisidad. Magulat si Hope Torrechante ng RP Iloilo. Mas masanag kag malipayo ng pagsaulog sang Pasko sining nga tuig sa mga pumuluyo sang Barangay Butlog, isa sa mga isla sa banwa sang Concepcion, Iloilo. Ini sa tapos ginlunsar sang Department of Science and Technology Western Visayas kag partner institutions ang small-scale wind turbine
nga maigkasara nga magpasiga sa mga street lights kag daycare center sang barangay kag sang charging station sa barangay hall. Ang teknolohiya na human pinaagi sa mga engineers kag innovators sang Central Philippine University sa bulig sang Northern Iloilo State University kag ginpondohan naman sang DOST kag Department of Economy, Planning and Development. Tungod nga ang isla wala pa nakaangot sa power grid, ginpahayag sang DOST nga nagakaangay lang nga mangin benepisyaryo sang proyekto ang Botlog Island. Nagpasalamat naman si Mayor Millard Villanueva sa gindala nga proyekto sang DOST-6 kag stakeholders. Mula sa Iloilo, ito si Hope Torrichante para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Hope Torrichante. Krimen sa Davao City bumaba ayon sa kapulisan. Narito si Armando Feniquito ng RP Davao. Miubos ang ihap sa krimen sa tibuok Davao City karong tuiga base sa tala sa Davao City Police Office kon DCPO. Gibutyag ni DCPO spokesperson Captain Hazel Caballero Tuazon gikan Enero hangtod Disyembre 15, 2025 nakatala kining 500 crime volume alang sa 8 focus crimes. Sumala ni Tuazon nga mas ubos ang maong ihap sa 674 sa milabayng tuig sa parehas nga panahon. Matod sa opisyal nga nag-una gihapon sa maong tala ang kawat gisundan sa lugos, physical injury, robbery, murder, motorcycle theft, homicide o carnapping. Dugang butyang ni Caballero Tuazon nga duna usay taas nga crime solution efficiency rate ang kapulisan sa dakbayan tungod sa hugot nga mando ni DCPO Acting City Director Colonel Manan Muarip sa mga station commanders nga tutukan ang pagpasakag kaso kung dunay krimen nga mahitabo sa ilang lugar. Ang station commanders na instruction nga ato ang City Director with regards sa filing of case sa Office of the City Prosecutor ma'am para tanan nga kaso nato sa DCPO is filed sa korte po. Gikan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao, ako si Armando Feniquito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo sa pagbabalik po iyan ng programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Akala mo ba may mga pagkaing zero calorie o negative calorie na nakakatulong sa pagpapapayat? Hindi pala totoo yun. Ang idea raw, mas maraming energy ang ginagamit ng katawan para tunawin ang pagkain kaysa sa calories na makukuha rito. Pero ayon sa pag-aaral ng mga researchers sa University of Alabama, kahit mga pagkain tulad ng celery at watercress ay may mas mataas pa ring energy content kaysa sa energy na ginagamit para tunawin ang mga ito. Ibig sabihin, walang magic food para pumayat. Mas epektibo pa rin ang balanced diet, pagkain ng whole foods at ehersisyo. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Posibleng palawigin ng pamahalaan ang pansamantalang suspensyon ng pag-angkat ng asukal lampas sa kasalukuyang milling season at hanggang sa katapusan ng susunod na taon upang bigyang prioridad ang lokal na produksyon. Kinumpirma ng Sugar Regulatory Administration o SRA na mananatili ang moratorium hanggang matapos ang milling season sa pagitan ng Mayo at Hunyo.
Depende sa dami ng inventaryo, bukas din ang ahensya na palawigin ang pagbabawal hanggang Disyembre na magreresulta sa walang pag-angkat ng asukal sa buong taong 2026. Inatasan ni Agriculture Secretary at SRA Board Chair Francisco Chu Laurel Jr. ang ahensya na bantayan ng mabuti ang produksyon ng mga lokal na refinery upang magkaroon ng tumpak na pananaw sa industriya. Binigyan diin niyang ang lahat ng refined sugar sa bansa ay mula sa lokal na tanim na raw sugar. Sa maagang pag-anunsyo ng posibleng pagpapalawig ng import ban, layo ng pamahalaan na suportahan ang farm gate prices na madalas bumaba kapag nag-aatubili ang mga trader dahil sa hindi tiyak na polisiya sa pag-angkat. Ayon sa SRA, ang mababang partisipasyon sa 38 linggong bidding season ay nagpapabagsak ng presyo. Upang patatagin ang merkado, muling ipatutupad ng SRA ang Voluntary Purchase Program upang mabawasan ang lokal na inventaryo. Katulad ng Sugar Order No. 2, maaaring bumili ang mga trader ng hanggang 400,000 metriko tonelada ng raw sugar bilang reserve sugar sa loob ng 70 araw. Ang pansamantalang pag-alis ng supply sa merkado ay inaasahang magtataas ng demand at farm gate prices. Maglalaan din ang SRA ng 100,000 metriko tonelada na export quota para sa Estados Unidos dahil sa pagtaas ng produksyon. Bukod dito, tinatapos na rin ang regulasyon sa pag-angkat ng molasses kung saan obligadong unahin ng mga trader ang pagbili ng lokal na supply bago payagang mag-import. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Formal nang inako ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang pagmamay-ari at operasyon ng 69 kV transmission line sa Aklan bilang hakbang upang patatagin ang linya ng kuryente na matagal nang nakararanas ng aberya at pagkasira. Sa isang pahayag, sinabi ng NGCP na kinuha nito ang Katiklan Unidos 9 matapos iatas ng Energy Regulatory Commission o ERC ang muling pag-uuri ng asset bilang transmission facility mula sa dating sub-transmission. Dahil dito, maaaring tugunan ng NGCP ang mga problemang matagal ng hawak ng Aklan Electric Cooperative Incorporated o AKELCO. Kasalukuyan nitong inaayos ang overhead bypass line na pansamantalang itinayo para palitan ang nasirang bahagi malapit sa Katiklan Airport. Lumabas sa investigasyon na ang sunod-sunod na brownout ay dulot ng corrosion mula sa alat at hampas ng alon. Upang mabawasan ang panganib, gumagawa ang NGCP ng bagong bypass line na ilalayo sa baybayin at inaasahang ma-energize ngayong buwan. Ang paglipat ay nakabatay sa desisyon ng ERC noong Nobyembre taong 2024 na nag-utos ng transfer matapos lumawak ang papel ng linya sa grid. Naging kritikal ang takeover noong Setyembre nang aminin ng AKELCO na wala itong pondo para ayusin ang 69 kV cable. Noong Oktubre, inatasan ng ERC ang NGCP na manghimasok upang tiyakin ang supply ng kuryente sa lalawigan. Gayunpaman, hindi pa naglalabas ng Certificate of Acceptance ang NGCP dahil kailangan pa ng malawakang pagpapalit ng poste at kawad pati na ng kumpletong right-of-way documents. Ang mga nagdaang brownout ay nagpatunay sa kahinaan ng sistema. Target ng NGCP ang full reconductoring pagsapit ng Marso 2026 at sinabing sila na ang bumili ng kinakailangang materyales. Itinutulak din ito ang Nabas Katiklan Boracay 138 kV project na nakatakdang matapos sa Agosto 2026 upang palakasin ang katatagan ng grid.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tumayo si Lucio Tan III sa parehong tarmac kung saan minsang itinulak ng kanyang lolo ang pandaigdigang ambisyon ng Philippine Airlines o PAL, isang makasaysayang paglipat ng pamumuno na pinagdurugtong ang tradisyon ng flag carrier at ang makabagong pagtutok sa teknolohiya at kahusayan sa gastos. Ang pagdating ng unang Airbus A350-1000 ng PAL, ang pangunahing bahagi ng siyam na eroplano na fleet renewal, ay nagmamarka ng malaking pagbabago para sa 84 na taong gulang na airline. Sa handover ceremony sa France, sinabi ni Tan na tumatayong pangulo ng PAL Holdings Incorporated na 28 taon na ang nakalilipas. Sa Toulouse din tumayo ang kanyang lolo upang tanggapin ang A340-300. Dagdag ni Tan na ngayon ay ipinagpapatuloy niya ang pamana na iyon ng may pagpapakumbaba, pananagutan at pag-asa. Kung ang pagbili ng A340-300 noong 1997 ay nakatuon sa mabilis na paglawak sa international market, ang estratehiya ng mas batang Tan ay nakasentro sa ultra-long haul competitiveness at maingat na paggamit ng kapital matapos ang matagumpay na Chapter 11 restructuring. Ang A350-1000 ay hindi lamang flagship. Ito ay sandata para sa pangmatagalang pagtitipid na may 25% na mas mababang fuel burn kumpara sa mas lumang modelo. Sa range na 8,700 nautical miles, papalitan nito ang Boeing 777-300ER sa mga rutang Los Angeles, San Francisco at New York, habang tinatarget ang premium market sa pamamagitan ng 42 business class suites. Ipinapakita rin ng delivery ang pagbabalik ng tiwala ng international credit market sa PAL. Halos dumoble ang third quarter net income nito sa 1.37 bilyong piso dahilan upang makakuha ng purchase and leaseback deal sa BOC Aviation Limited para sa dalawang A350-1000. Pinuri ni Tan ang disiplina ng mga empleyado na anyay susi sa muling pagbangon. Ipinapakita ng pagdating ng A350-1000 na ang ikatlong henerasyon ng Tan family ay muling hinuhubog ang PAL para sa mas matipid at mas competitive na aviation landscape kung saan ang kahusayan hindi lamang laki ang magiging batayan ng tagumpay sa pandaigdigang merkado. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang ng ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita.
Maaring hindi naabot ng Team Philippines ang layunin nitong lampasan ang nakaraang medal haul kung saan kulang ng 3 ginto para umabot sa target na 5th place, ngunit iginit ng mga sports officials na nagwagi ang bansa sa mga event na pinakamahalaga. Binanggit ni Philippine Sports Commission o PSC Chairman Patrick Gregorio na nakuha ng mga atleta ang mga gintong tunay na may bigat, ang men's at women's basketball titles at ang makasaysayang unang gintong medalya sa women's football. Sinabi ni Gregorio na naniniwala siyang sasang-ayon ang 112 milyong Pilipino na napanalunan ng bansa ang mga ginto sa sports na pinakamahalaga matapos umabot sa 50 ginto, 73 na silver at 153 bronze medal ang kabuang medalya ng Pilipinas. Nagtapos ang Pilipinas sa ika-6 na pwesto, kasunod ng Singapore na may 52 ginto. Pumwesto sa ika-4 ang Malaysia na may 56. Inaasahang mangunguna ang host Thailand na nagtala ng 232 ginto, bagay na hindi ikinabahala ni Gregorio dahil pabor umano sa host ang pagpili ng sports at eligibility rules. Gayunpaman, iginit niyang nagwagi ang Pilipinas sa mga event na may pinakamahalagang o pinakamalaking kahalagahan, kabilang ang mga paborito ng Thailand. Binigyan din ni Gregorio ang kahalagahan ng 153 bronze medals na anyay patunay ng epekto ng pagpapadala ng 1,600 na atleta na karamihan ay kabataan na kumukuha ng mahalagang international experience. Ilan pa sa kanila ang nag-uwi ng ginto, tulad ni na middle distance runners Naomi Cesar at Hussein Loranya, at 11 taong gulang na skateboarders na sina Mazel Alegado at Elizabeth Amador. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pwede nang maglaro si Magnolia head coach L.A. Tenorio para sa hotshot sa kanilang laban kontra TNT ngayong linggo matapos siyang opisyal na ini-activate. Kinumpirma ng Philippine Basketball Association o PBA ang pagbabago nitong Sabado kung saan pinalitan ni Tenorio si Paul Lee na inilagay sa injury o reserve list. Bago pa man ang anunsyo, sinabi ni TNT head coach Chot Reyes na inasahan na niya ang posibilidad na maglaro si Tenorio matapos niyang mapanood ang huling laro ng Magnolia. Sinabi ni Reyes na hindi man kasing bilis o kasing athletic ni Jerome Lastimosa si Tenorio o kasing tapang ni Paul Lee, iba pa rin ang presensya niya sa court. Bukod kay Tenorio, inactivate din ng Magnolia si Yukian Andrada ng San Beda University, kampiyon sa NCAA at ika-6 na overall pick sa PBA Rookie Draft ngayong taon. Samantala, pumirma sa Barangay Ginebra si University of Perpetual Health System standout na si John Cedric Abis, ang ika-23 overpick sa parehong draft. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, pagkaraang magtapos lamang sa quarterfinals noong kanilang unang season, tiniyak ni Abra Solid North Weavers owner, Representative JB Bernos, na hindi na mauulit ang pagkadismaya. Pinagtibay niya ang buong koponan mula sa pamunuan hanggang sa roster at nakumbinsi ang mga sikat na players tulad ni na Encho Serrano at Dave Ildefonso na sumali. Nagbunga ito ng isang mala-fairy tale na kampanya. Sa ilalim ni Coach Yong Garcia, tinalo ng Weavers ang Quezon Huskers 94-85 sa overtime upang kumpletuhin ang 3-game sweep at kunin ang Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL Season 2025 National Championship na ginanap sa Quezon Convention Center sa Lucena City.
Ipinagpasalamat ni Bernos hindi lamang ang maagang paghahanda, kundi pati ang matatag na suporta ng kanyang pamilya, ang asawa niyang si Representative Ching Bernos at ang 78 taong gulang na ina na si Danglas Mayor Esther Bernos, pati na rin ang mga taga-Abra na likas na mahilig sa basketball. Anya, ang kanilang suporta ang nagpagaan sa mabigat na laban kahit hindi nakadalo ang kanyang ina dahil sa tungkulin sa bayan. Ang 36-game winning streak ng Abra ay bunga ng determinasyon, disiplina at husay ni Serrano, Ildefonso at Phil-Am guard Jason Brickman. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Bernos ang sweep, lalo't alam niya ang lakas ng Huskers. Ngunit matapos ang Game 2, ramdam niyang determinado ang koponan, nagbaon pa ang mga manlalaro ng kaunting gamit, hudyat na nais nilang tapusin ang serye. Matindi ang Game 3, ngunit hindi bumitaw ang Weavers. At ngayon, nagising na ang kanilang winning mentality. Tiniyak niyang patuloy na magiging pamantayan ng kahusayan ang Abra Solid North sa MPBL. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Steph Vicente. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang ng ilang paalala. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chikadora, Steph Vicente, upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Out na nga daw practically ang mga aktres na sina Janela Salvador at Clea Pineda. Ano nga daw ba ang meaning na magkasama sila sa Los Angeles at meron silang mga sweet photos? Quote and quote, La La Land feels like home. Yan ang caption ni Janela sa kanyang post kalakip ang photo dump nila sa Amerika. Ang sagot na komento naman ni Clea sa nasabing post, quote and quote, na I'm home. Syempre, marami namang kinilig sa naging palitan ni Janela at Clea. Dumagsa din ang mga puso sa comment section. Now na nang nag-post si Clea ng kanilang US trip. Sa Instagram din, ibinahagi ng Kapuso artist ang mga litrato niya kasama si Janela na namamasyal sa Los Angeles, California. Kabilang sa mga ito ang isang subuan ng dalawa na kumakain sa isang cafe. Sabi nga ni Clea, just letting the day happen. Halos pareho ang mga naunilang statement na what you see is what you get tungkol sa kanilang closeness.
Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, Oktubreng nitong taon nang makumpirmang nagkahiwalay na nga sina Aiko Melendez at Jay Kong Hoon. Halos 8 taon ang inabot ng relasyon ng dating magkasintahan. Ngayon ay mayroong ilang lalaking nagpaparamdam sa aktres. Quote and quote, siguro merong mga nagpaparamdam pero di talaga ako lumalabas-labas. May nagte-text, yung mga hi, kamusta ka, are you free to go out? Pero yung direktang ligaw talaga wala. Yan ang kwento ni Aiko sa kanyang YouTube channel. 50 taong gulang na ngayon ang actress-politician. Ayon kay Aiko, maghihintay na lamang siya kung sino man ang bagong lalaking muling magpapatibok sa kanyang puso. Quote and quote, ang naging kasalanan ko, lagi akong naghahanap. Dapat, di ba, pagmamahal hindi hinahanap, kusang dumadating. Yung sinasabi mong traits na gusto ko yung mamahalin ako na pareho kami ng prinsipyo sa buhay, yung pinaglalaban namin, ideals namin. Kasi importante yun sa relasyon na pareho kayo ng path, pareho ng gustong puntahan, kasi pag hindi kayo same page, mag-a-argue kayo. Yan ang paliwanag ng aktres. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli, ang inyong chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side kay Sir Leo Magpayo at kay Justin Osias sa ating Wirecast. Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente, sa mga nag-ulat sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. Kay Leo Magpayo para sa Balitang Business at Sports. Siyempre, nag-showbiz din pala si Steph, no? Maraming salamat. At maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.